Arestado sa kasong illegal recruitment ang isang Pakistani na ito sa Baguio City noong May 2. Nang isailalim sa beripikasyon ng mga pulis, si alias Ya Habibi nadiskubre na siya rin ang nirereklamo ng nasa 20 mga guro dahil sa panluloko sa Ilocos at Cordillera Administrative Region. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, modus ng grupo ni Ya Habibi na alukin ng 30,000 piso ang mga guro kapalit ng mga dokumento at identification cards ng mga ito na gagamiting requirement sa pagkuha ng sasakyan. Bordering to being gullible, like they are being offered 30,000 pesos to use their personal identities, personal circumstances, definitely IDs and all that, being a teacher, PRC IDs and all. And thus, they were able to nakapaglabas sila ng motor vehicles like Vios, Mirage, Lavina and all. Medyo low siya na motor vehicle, but just the same, ito yung modus nila. Pangako pa niya ng grupo ni Ya Habibi na walang magiging problema ang mga guro sa naturang transaksyon. Kaya naman, nainganyo ang mga ito na pumayag sa alok ng naturang grupo. I was promised by Habibi that he will continue to pay the monthly amortization of the card without problem. Tapos ano po yung promise sa inyo? After yung magbabayaran yung sasakyan, mapupunta ba sa inyo or hindi naman? It doesn't matter to me. Basta po, kunin yung sila. Sinabi ni Brigadier General Marantan, ginagamit ng grupo ni Habibi ang dokumento ng mga guro para makaloan ng sasakyan. Matapos ma-approve at ma-release ang sasakyan, pinarerentahan niya ito o kaya naman ay ibinibenta ng cash, habang ang mga guro naman ang tinatawagan at sinisingil ng mga bangko. Now, the poor teacher, given 30,000 na received nila from the syndicate, no payments made by the syndicate anymore, and thus the banks, hinahabol na sila because of the non-payment of monthly dues. Bukod sa grupo ni Habibi na pinaghahanap ng mga otoridad, inaalam din ng pulisya kung sino ang kasabwat ng mga ito sa Land Transportation Office dahil sa mabilis na mga dokumentasyon. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon.